Jiang Li, akala ko ba ayos na? Bakit ayaw mo pa rin? Tigilan si Zaizi. Ay akyat mo muna ang bata. Gukia Oyuan. Talagang sa harapan ko pa, ipagtatanggol ang kerida mo. Anong kerida? Pumunta ako rito para tanungin ka. Bakit kailangan mo pang tanggalin si Zaizi? Bago ka tumigil, hindi ko tinanggal. Gukia Oyuan. Nag-imbestiga ka ba muna? Kailangan pa bang imbestigahan? Sa buong kumpanya, sino pa ba ang tulad mo? Na hindi siya matagalan. Hindi ko siya matagalan. Wala siyang pahintulot. Na umupo sa passenger seat ko. Ginamit ang 100 day wine ng anak ko. Para sa birthday niya. Umakbay sa leeg ng asawa ko. Para sa malanding litrato. Tapos sa huli ang sasabihin mo lang, ay hindi ko siya matagalan. President Gyu, hayaan niyo na. Siguro, mas mabuting umalis na lang ako. Ayokong, dahil sa akin ay mag-away pa kayo ni Hipa. At masira ang samahan niyo. Jiang Li. Sinasabi ko sa'yo, tao ko na siya ngayon. Mula ngayon sa kumpanya, wala ka nang pakialam. Sigurado ka bang dahil sa kanya ay magiging magkaaway tayo? Ikaw ang unang umabuso sa kapangyarihan. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng tirahan. Gino, paano kayo maghihiwalay ng asawa nyo nang dahil sa ibang babae? Tama nga ako, kapag si Gukia Oyuan ay ayaw nang maging mabuti sa isang tao, mas malala pa siya kaysa sa akin. CJ, bahala ka. Sa susunod na maglakas loob kang apihin si Zaizi. Maghihiwalay na tayo. Hipag, huwag kang mag-alala. Ako, ang tutulong sa'yo na alagaan si President Q. Lumayas ka. Ang basag na salamin ay mahirap ng buuin. Ang natapong tubig ay di na maibabalik. Gukia Oyuan. Mukhang ang puso mo ay tuluyan ng lumihis ng landas. Mula noon, nag-Cold War kami ng 2 buwan. Pinabayaan ni Gukia Oyuan ang kanyang anak na sanggol na walang malay. Araw-araw kasama si Shen Zaizi, na laging magkasama. Ang lakas talaga ng aking mahal na presidente. Ang pagsikat ng araw ay dapat kasamang pinapanood ang taong gusto mo. Unang beses sa harap niya na magbikini. Nakakahiya. Gukia Oyuan. Ikaw ang unang nang iwan ng asawa't anak. Kaya huwag mo akong sisisihin kung gagawin kong wala kang matira. Binibini Jiang, sigurado po kayo, natatanggalin ang lahat ng puhunan sa kumpanya ni Gukia Oyuan. Sigurado ako. Binibini Jiang, ipapaalala ko lang po ulit, kapag pumirma kayo, ang kumpanya ng asawa ninyong si Gukia Oyuan ay mababangkarote sa loob ng 12 oras. Gusto ko talaga siyang mabangkarote. At saka, tulungan mo akong maghanda ng kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Binibini Jiang, ibig sabihin, makikipagdiborsyo kayo. President ko, congrats ah. Zaizi, puntahan muna natin si Lele. CJ, punta tayo doon. CJ, ito masarap. Kung hindi dahil kay Zaizi, na tinulungan si Gukia Oyuan na makuha ang 100 million order mula sa pamilya Jiang, hindi rin tayo makikinabang at makakapunta sa ganito kasosyal na lugar. Nga, tara. Gukia Oyuan, kapag natapos na ngayong 100 GA Day celebration ng anak natin, dapat tapos na rin tayo. Sinong tao to? Hindi tumitingin sa dinadaanan. Ako dapat ang magtanong. Sino ba kayo? Ngayon ang 100 GA Day celebration ng anak ko. Natatandaan ko. Inimbitahan ko lang ang malalapit kong kamag-anak at kaibigan. Kami, ang mga magulang ni Zaizi. Si Kia Oyuan, ang espesyal na nag-imbita sa amin. Ikaw siguro ang asawa ni Kia Oyuan. Gukia Oyuan, talagang atat na atat ka na. Sa 100 GA Day celebration ng anak ko, dinala mo pa ang mga magulang ni Shen Zaizi. Hindi ko akalain na ikaw na isang may bahay lang ay hindi marunong magtipid. Tingnan mo, ito pa lang. Magkano na ang nasayang na pera ni Kia Oyuan? Babae lang naman. Kailangan pa bang ganito kalaki? Nga,
Noong 100 GA Day celebration ng aming si Zaizi, kami-kaming magkakamag-anak lang. Ang simpleng nagsalo-salo, di ba lumaki pa rin siyang maganda at kaibig-ibig? Tama ka dyan. Itong asawang nahanap ni Qiaoyuan. Kumpara sa Zaizi natin, napakalayo. Talaga nga naman, kung ano ang puno siya ang bunga. Ngayon alam ko na, kung saan nakuha ni Shen Zaizi ang kawalan niya ng alintana. Ikaw, binabalaan ko kayo. Hindi pa nakakaangat si Shen Zaizi. Kayong dalawa ngayon, umayos kayo, dahil kung hindi, ipapalayas ko kayong dalawa. Ako. Tia Zhao, nasaan si Lele? Hindi mo siya karga. Binibini, si Lele ay karga ng Ginoo. Qiaoyuan, bakit bigla siyang nagka-interes sa anak namin? Ang cute. Lel ito, ano ito sa ulo mo? Bakit tumitibok pa? Teka, pinipindot ni Shen Zaizi ang bumbunan ng anak ko. Kapag pinindot ang lugar na iyon, mapapahamak ang sanggol. Shen Zaizi, tigilan mo. Ayos ka lang ba? Ibigay mo sa akin si Lele. Tumabi ka. Jiang Li, anong ginagawa mo? Hipag. Hindi ganoon. Bakit mo pinindot ang bumbunan ng bata? Kapag may nangyari sa kanya, kaya mo bang panagutan? Bakit ka sumisigaw? Gusto lang naman ni Zaizi si Lele, kaya hinawakan niya ang ulo. Bakit ang dumi ng isip mo? Madumi ang isip ko, ang bumbunan ng sanggol. Kapag medyo madiin ang pindot magkakaproblema. Ina ka rin. Kahit simpleng kaalaman na to hindi mo alam. Bakit ang arte? Isa pa, malinaw na dahil sa sigaw mo. Kaya nabitawan ni Zaizi. Gu Qiaoyuan. Ano sa tingin mo? Si Zaizi. Hindi niya lang sinasadya. Hindi siya kasing sama ng iniisip mo. Ako ang masama mag-isip. 3 buwan pa lang ang anak natin. Muntik na siyang masaktan dahil sa kanya. Magbubulag-bulagan ka na lang ba? Hayaan na. President Gu, ayaw lang talaga sa atin ni Hipag. Tara na. Huwag na nating sirain ang 100 GA Day celebration ni Lele. Teka. Jiang Li, hindi ba ayos lang naman ang bata? Kailangan mo pa ba dahil sa maliit na bagay na to? Sirain ang 100 GA Day celebration. Gu Qiaoyuan, naisip ko kanina na dahil sa anak natin, pagbibigyan pa kita sa huling pagkakataon. Pero ang mga ginagawa mo ngayon, sobrang nakakadismaya. Ako dapat ang madismaya. Jiang Li, hindi ka naman dati ganito. Kamakatuwiran. Nga, puno na ngayon ang isip at mata mo ng bago mong babae. Kaya syempre, iisipin mong hindi ako makatuwiran. Si President Gu may babae sa labas. Totoo ba ang sinasabi ni Jiang Li? Tama na. Jiang Li, sa harap ng maraming tao, pwede bang huwag kang magsalita ng kung ano-ano? Tama na. Naging magkaaway tayo dahil sa kanya. Sinamahan mo siyang umakyat ng bundok, lumangoy, manood ng sunrise, tapos ako at ang ating bagong silang na anak ay binaliwala mo. Bakit hindi mo naisip na tama na? Si President Gu laging iniingatan ang reputasyon. Bakit siya gumawa ng ganito? Karuming gawain. Lalaki kasi, kahit gaano kaganda ang asawa, mas mabango pa rin ang nasa labas. Isa pa, itong si Shen Zaizi, mukha talagang kaakit-akit. Jiang Li, ito ay sa pagitan nating dalawa, walang kinalaman si Zaizi dito. Gu Qiaoyuan. Wala nang tayo. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Hiwalay. Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Ako, makikipaghiwalay na sa'yo. Ako, makikipaghiwalay na sa'yo. Anong hiwalayan? Ilang beses ko pa bang kailangang ipaliwanag na hindi ako ng babae? Alam niyo sa sarili niyo. Ngayon, nandidiri ako sa inyo. Gu Qiaoyuan, iniwan mo ang anak mong 1 buwan pa lang at asawa mong kakalabas lang sa confinement at pinabayaan. Sinamahan mo ang isang assistant na mag-travel sa buong mundo na laging magkasama sa 100 GA Day celebration ng anak natin. Inimbitahan mo pa ang mga magulang ng assistant mo. Hindi ba't malinaw mong sinasabi sa akin na dapat na akong umalis? Nagtrabaho kami ni Zaizi doon. At saka, si Zaizi at ang mga magulang niya. Bakit sila nandito?
Dahil si Zaizi ang nakakuha para sa kumpanya ng order mula sa pamilya Jiang na 100 milyon. Malaki ang naitulong niya sa kumpanya. Naiintindihan mo ba, Gu Qiaoyuan? Itong 100 milyong order ay orihinal na para sa'yo. Bilang kabayaran sa paglilihim ko ng pagkatao ko, hindi ko inaasahan na magiging sandata mo pa para ipahiya ako. Binibini Jiang, ang kumpanya ni Gu Qiaoyuan ay sa alas 12 eksakto magdedeklarang bangkarote. Qiaoyuan, ang order na iyon ay hindi niya nakuha, kundi orihinal na inihanda ko para sa'yo. Ibinigay mo sa akin. Tipag, galit ka man. Huwag mong idamay ang order ng kumpanya sa biro. Alam kong ayaw mo kay Zaizi, pero hindi mo kailangang gumawa ng ganitong kasinungalingan para agawin ang karangalan ni Zaizi. Maniniwala ka man o hindi, ang puhunan sa kumpanya at ang 100 milyong order ay binawi ko ng lahat. Alas 2 eksakto. Ibig sabihin 3 segundo mula ngayon, ang kumpanya mo ay mababangkarote. Sa oras na iyon, malalaman mo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Jiang Li, alam mo ba, ang sinasabi mo? 3. Nababaliw na ba si Jiang Li? Tama na. 100 GA Day celebration ng anak natin ngayon. Huwag ka nang gumawa ng gulo. 2. Tipag. Huwag ka nang magbilang. Ang order na to, kahit sabihin mong sayo na okay na ba? Pwede bang huwag mo kaming ipahiya dito? Ano? Talagang bangkarote na? Anong mga itsura niyan? Paano ito nangyari? Ang kumpanya, talagang bangkarote na. President Gu. Ano? Ano ba talagang nangyari? Ano? Ano ba talagang nangyari? Talagang hindi alam ni Qiaoyuan. Paano ito naging tama ang sinabi ni Jiang Li? Ang kumpanya ni Qiaoyuan ay nasa balita na ng pagkabangkarote. Nga. Pero paano nalaman ni Jiang Li ng mas maaga? Kanina, sinabi niya na ang order ng pamilya Jiang ay siya ang nagbigay kay Qiaoyuan. Huwag mong sabihin, si Jiang Li ang pamilya Jiang, ang tagapagmana na hindi pa nagpapakita. President Gu, alam ko na. Siguradong peke ang balitang ito. Ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya ay ang Hengtai Group. Kung babawiin nila ang puhunan, President Gu, paano kayo hindi makakatanggap ng opisyal na abiso? Talagang wala akong natanggap mula sa Hengtai Group na abiso ng pagbawi ng puhunan. Ito ba talaga ay pekeng balita? Tipag. Ikaw para mapilit si President Gu na sumuko at umamin. Pati ba naman ang pagbili ng pekeng balita ay nagawa mo? Jiang Li, naiinggit ka na nakuha ni Zaizi ang malaking order, kaya ginamit mo ang reputasyon ng kumpanya para magbiro. Alam mong para sa kumpanyang ito ay ibinuhos ko ang lahat. Tapos gumawa ka ng peking balita para sirain ang reputasyon ng kumpanya. Peking balita man o hindi, malalaman mo mamaya. Tamad na akong magpaliwanag sa'yo. President Gu, kasalanan ko na galit tuloy si Hipag. Si Hipag ay pansamantalang naguluhan, kaya nagawa niya ang bagay na makakasama sa kumpanya. Huwag mo nang sisihin si Hipag. Tama rin naman yan. Kakapanganak lang ni Jiang Li, ang asawa ay wala sa bahay. Kaya pala nagwawala. Ganito na lang, mula bukas, doon ka na lang sa bahay. Maging full-time mom ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng gulo, lalo na huwag mo nang awayin si Zaizi. Pwede akong bumalik na sa bahay. Pwede pa tayong maging tulad ng dati, na magmahalan. Gu Qiaoyuan, hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ng tao? Sinabi ko, ang gusto ko ay makipaghiwalay sa'yo. Jiang Li, 7 taon na tayong kasal. May anak na tayo. Anong hiwalayan? Ang pagpunta mo rito ngayon ay para sa Jiang. Pilitin akong bumalik, diba? CJ, pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Mula ngayon sa kumpanya ako lang ang masusunod. Doon ka na sa bahay at mag-alaga ka ng anak natin. Sa ganoong paraan hindi na tayo magkakaroon ng anumang problema. Okay ba? Gu Qiaoyuan, gusto mo akong ikulong sa bahay para maging full-time yaya mo. Huwag mong kalimutan na ang buhay kong ito bilang si Jiang Li ay hindi kailangang umasa sa'yo. Ano ba talagang gusto mo? Ang divorce papers ay pinirmahan ko na. Ang ari-arian ay hati. Ang anak sa akin. Seryoso ka? Hindi
Hindi ako pumapayag. Sinasabi ko sa'yo, ang hiwalayan huwag mo nang isipin. Halika, sumama ka sa aking umuwi, Gukyaoyuan. President Gyu. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Huwag ka nang magalit. Nitong 2 buwan, mali talaga ang ginawa ko. Inaamin ko sadyang hindi ako umuwi para inisin ka dahil lagi mong pinag-iinitan si Saizi. Pero pinapangako ko, sa mga susunod na araw, gagawin ko ang responsibilidad ko bilang ama at asawa. Ito ang binili ko para sa'yo noong nasa business trip ako. Bagay sa'yo. Bagay sa'yo. Ituring mo ng paumanhin ko. Okay ba? Hindi ko kailangan ng kabayaran mo. Ang kailangan ko ay ang paninindigan mo. Binigyan din kita ng pagkakataon. Pero sa bawat pang-aasar niya, sa akin, lagi mong pinipiling kampihan siya. Nakalimutan mo na kung sino ang asawa mo. Ako. Gukyaoyuan. Alam mong may gusto sa'yo si Shen Saizi. Diba? Nasisiyahan ka sa paghanga niya sa'yo. Nasisiyahan kang dinadala kanya pabalik sa pakiramdam ng unang pag-ibig. Alam mo ang lahat. Alam mo pero ginagawa mo pa rin. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kapag ang tiwala ay nasira, imposible nang maayos pa. Ang paghihiwalay ay makakabuti para sa ating dalawa. Hindi. Mahal. Inaamin ko na wala ako sa sarili sa loob ng pagsasama natin. Pero hindi talaga ako ng babae. At hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Mahal. Gukyaoyuan, huwag ka nang magsayang ng pagod. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Walang nararamdaman. Anong ibig sabihin? Kalimutan kong sabihin sa'yo. Noong ikaw at si Shen Saizi ay magkasama araw at gabi sa mga buwang iyon, hindi ko natiis ang lungkot. Kaya naghanap ako ng ilang dating nobyo para balikan ang nakaraan. Ano? Yung sweet na yon hindi sa akin. Kaninong lalaki yan? Nakalimutan ko na. Paano ko malalaman kung sino sa kanila ang nag-iwan yan? Pero, kung gusto mo, pwede ko ring ibigay sa'yo. Paano mo sila nadala sa kwarto natin? Ikaw at sila. Isang lalaki at isang babae sa iisang kwarto. Anong pwedeng mangyari? Alam mo na yan. Jiang Li. Bakit? Ikaw lang ang pwedeng maghanap ng iba para balikan ang unang pag-ibig. Ako na naghanap ng ilang dating nobyo para balikan ang nakaraan. Hindi pwede. No. Ang pakiramdam ng makabitan ng sungay. Masarap ba? Sinabi ko, wala akong ginawang masama sa'yo. Ikaw. Kaya pala, bigla kang nakikipaghiwalay sa akin. Dahil sa kanila, di ba? Pwede mo ring isipin na ganoon. Jiang Li. Sinasabi ko sa'yo, kahit anong mangyari, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. President Gyu. Naku, ang pamilya Jiang Group, hindi ko alam kung bakit. Kanselado na ang 100 milyong order. Bumalik ka na agad sa kumpanya. Sige, alam ko na. Jiang Li, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kapag wala ako, wala kang kwenta. Hello. Lolo. Hiwalay na ako. Pinapangako ko sa inyo. Babalik ako para pamunuan ang pamilya Jiang Group. Siege liar.
Nandito si Jayang Yunshan. Mula ngayon, wala nang maglalakas loob na apihin ka. Sa susunod na linggo ang pamilya Jayang Group ay may business banquet. Sa oras na iyon, sa harap ng mga sikat na tao at media ng Kyoto, iaanunsyo ko ang pagiging tagapagmana mo. CJ. JP Chuan. Dumating na ang pagkakataon mo. Si Liar. Hiwalay na. Gusto ko bukas ng hapon. Ikaw mismo ang magmaneho ng Jing'ing Maibahe. Pumunta sa Yonsheng para sanduin si Liar pauwi. Huwag kang mag-alala. Lolo Jayang. Mang, mag-aayos ka ba ng kasal? Narinig ko na si Batang Ginoo G ay nagpahayag na para kay Binibini ay mananatiling malinis at hindi mag-aasawa. Ngayon na alam niyang single na si Binibini, siguradong tuwang-tuwa na iyon. Si Pichuan, mahinahon at mahusay, at bagay sa ating pamilya Jayang. At saka sila ay may child betrothal, na siya ang magiging manugang ko. Ay siyang pinakabagay. Tia Zhao, Binibini, bukas ay empek mo na ang lahat ng gamit natin. Dalhin mo si Lelo at bumalik muna sa bahay ng pamilya Jayang. Kapag natapos ko na ang mga bagay sa kumpanya at hiwalayan, ako na lang ang uwi. Sige, Binibini. Ano yang nakadikit na yan? Tingnan natin. Tingnan natin. Sinabi ni President Gyu, si Jayang Lee dahil sa paggawa ng masamang balita sa kumpanya na naging sanhi ng pamilya Jayang Group na kanselahin ang order, kaya kinansela ni President Gyu ang lahat ng posisyon ni Jayang Lee at ako. Ang papalit sa posisyon ni Jayang Lee bilang Vice President at pinalitan ang Vice President. Bakit si Assistant Shen ang pumalit? Nga. Hindi yan patas. Ang posisyon ng ginang. Isang college student ka lang walang kang karapatang pumalit. Ikaw. Assistant Liu. Ayaw mo na bang magtrabaho? Huwag mong kalimutan. Vice President na ako ngayon. Maglalakas loob ka bang suwayin ako? Assistant Shen. Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Nandito na si Vice President Jayang. Kinansela ni President Gu ang posisyon ko bilang Vice President para ikaw ang pumalit. At ginawa pa akong assistant mo. Gu Qiaoyuan, binaliktad mo ang lahat. Ginamit mo ang paraang ito para gantihan ako. Talagang nakakainip. Tama. Si President Gyu, ayaw ka na sanang pakialamin pa sa mga bagay sa kumpanya. Ako ang nakiusap para sa'yo. Para makuha ang posisyon bilang assistant. Alam ko, ang babaeng walang trabaho ay naiiwan ng lipunan. Lalo na, ang babaeng may anak na. Magaling. Kahit ang posisyon ng Vice President nakuha mo, ang susunod, siguro, ay ang posisyon ko bilang asawa ng presidente. Huwag kang mag-alala, ang posisyong iyan, iniwan ko na para sa'yo. Makukuha mo o hindi. Nasa kakayahan mo na iyan. Kaya pala siya ang kabit. Gusto pang umangat. Nga, ang kapal. Assistant Liu. Tulungan mo akong mag-file ng resignation. At saka, gaya ng dati, bili mo ulit ako ng kape. Ang ginang ay magre-resign. Paano si President Q? Sundin mo na lang ang proseso. Hindi niya kailangang malaman. CJ. Binibini Jayang, ang anunsyo ng hintai sa pagbawi ng puhunan sa Yuanjiang Company ay opisyal na ipapadala ngayon. Sigurado po ba kayong babawiin ang puhunan? Kung babawiin, ang account ng Yuanjiang Company ay agad na magiging zero at mababang karote. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kapag wala ako, wala kang kwenta. Sigurado ako. Gawin mo na agad. CJ.
Gukiaoyuan. Dahil kailangang tapusin. Tapusin na natin ng malinis. Mula ngayon, hindi na magtatagpo ang ating landas. Assistant Jiang, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang opisina mong ito, ipinapagamit na sa akin ni President Q. Kaya pagkatapos mong ayusin ang gamit mo, linisin mo muna bago ka umalis. Lalo na ang lamesa mo. At ang file cabinet. Siguraduhin mong malinis. May pagka-fee kasi ako. Nga pala, ipapaalala ko sa'yo. Ikaw ngayon ang personal assistant ko. Mamaya pagbaba mo, ibili mo ako ng kape. Tandaan mo, iced americano. 3 kutsarang asukal. Ako, ibibili ka ng kape. Bakit? Ayaw mo. Kung ganoon kailangan kong sabihin kay President Q ang tungkol dito. Hindi. Ikinagagalak kong gawin. Ang kape mo. Parating na nga. Jiang Li, nababaliw ka na. Anong ginagawa mo? Iced americano. 3 kutsarang asukal, para tulungan kang matauhan. Para malaman mo kung sino ka. Hindi ka pa nga ginang ng presidente. Anong karapatan mo na magmayabang sa akin? Malapit ka nang maging segundamano. Ano ang ipinagmamalaki mo? Ikaw ay nauna lang na nakilala si President Q. Kung si President Q ay ako ang unang nakilala, ang posisyon ng ginang ng presidente ay hindi mapupunta sa'yo. Talaga. Kung ganoon ang iyong mahal na presidente, linaw ba niyang sinabi sa'yo? Napapakasalan ka niya. Pakasalan ako. Mangyayari rin yan. Kung hindi niya ako gusto, bakit siya kakampi sa akin ng ganito? Ang gusto niya ay ang tulad ko, na malambing at maalalahaning babae, at hindi ang tulad mo, na masungit na matandang babae. Una, masungit ako. Dahil mayroon akong kakayahang tumayo sa sarili ko. Si Gukiaoyuan mula sa pagiging mahirap hanggang sa pagiging presidente ngayon, sa hayagan at sa patago. Hindi niya magagawa yon nang wala ang tulong ko. Habang ikaw ay isang taong umaasa lang sa makapangyarihan na parasito, ay kailangan talagang magpanggap na maamo. Ikaw, pangalawa. Totoong mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. Pero bukod sa pagiging bata, ano ang mayroon ka na maipagmamalaki mo, pinagmula ng pamilya, edukasyon o kakayahan? O wag mong sabihin, yung 100 milyong order ay ikaw talaga ang nakakuha. Ako, itong huling sampal. Matagal na kitang gustong pagsabihan. Ikaw, Jiang Li, anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba, Zaisi? President Q. Kasalanan ko, hindi ko dapat inabala si Hipag. Hindi ko dapat tinanggap ang pagiging Vice President. Jiang Li, dapat may hangganan din ang pagiging matigas ng ulo. Si Zaisi ay Vice President na ngayon. Ikaw ay ibinaba bilang assistant, kaya dapat sumunod ka sa utos. Kailangan mo pa bang gumawa ng gulo at guluhin ang buong kumpanya? President Q, huwag mo nang sisihin si Hipag. Kasalanan ko ang lahat. Nagalit tuloy si Hipag. Narinig mo ba? Si Zaisi hanggang ngayon ay nagsasalita pa rin para sa iyo. Ikaw, buong araw mo siyang pinag-iinitan. Gukiaoyuan. Kayong dalawa ay bagay talaga sa isa't isa. Nakakadiri. Anong kayo? Jiang Li. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Gukiaoyuan. Para sa kanya, minumura mo ako. At sinaktan mo pa ako. Akala mo ba bulag ang lahat ng tao dito? Hindi nakikita ang relasyon niyong dalawa. May lakas ng loob gawin pero walang lakas ng loob aminin. Lalaki ka ba? Kung hindi mo pipirmahan ngayon, itong divorce papers, bukas ako magpa-file ng diborsyo. Hindi kita abalahin sa paghanap ng bagong babae at nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong abalahin sa aking dating nobyo. Nabalikan ang nakaraan.
Malinaw na si Hipag ang unang ng babae. Tapos, sa amin pa ni President Yu, isinisi. Hipag, ikaw na tong may kasalanan, ikaw pa ang galit. Tumahimik ka. Subukan mo pang magsalita ng isa pa. Tignan mo't pupunitin ko yung bibig mo. Tama na. Gagawin ko ang gusto mo. Pipirmahan ko. Sana lang huwag kang magsisi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsisisi. Sabihin mo agad kay President Jiang, ang mga magulang ni Shen Saizi ay titira na sa Yushiwan. President Jiang, naku, pinayagan ni President Wu ang mga magulang ni Shen Saizi na tumira sa bahay ninyo at ngayon ay nanggugulo, gustong magpa-renovate. Gukiao Yuan, ang Yushiwan ay ari-arian ko bago kami ikasal. Anong karapatan mong magdesisyon na patirahin doon ang mga magulang ni Shen Saizi dahil ayaw mong maging disente? Huwag mo akong sisisihin kung magiging malupit ako. Bumalik ka sa Yushiwan. Opo. Anong klaseng mga gamit to? Palitan-palitan. Ang aming si Zaizi ay gusto ang European style. Kayo pong dalawa, bahay po ito ni Binibini Jiang. Mas mabuting hintayin ninyo si Binibini Jiang bago kayo magdesisyon. Umalis ka nga dyan. Sinabi ni Kiao Yuan kung sino ang gusto niyang patirahin sa bahay na to. Siya ngayon ay kasama na ang aming si Zaizi. Ang bahay na to ay sa aming si Zaizi na. Alam mo ba iyon? Sa taas. Ang ganda. Maganda ang ilaw sa master bedroom. Sa hinaharap magiging bridal room to ng ating si Zaizi. Kunin mo yung litrato sa pader. Tanggalin mo. Itapon mo. Maganda rin tong guest room. Saktong-sakto para sa ating dalawa. Sa tingin ko ayos to. Ang ganda. Tayo. Titira sa bahay ng sarili nating anak. Ay tama lang. Nga. Binibini Jiang, nakabalik na po kayo. Sila po pinilit pumasok. Hindi ko po napigilan. Mga pulis, kunin niyo na sila. Hindi. Alam mo ba kung sino ako? Halika. Alam mo ba kung sino ako? Anong ginagawa niyo? Mahal. Lumayas. Jiang Li, huwag kang umating, ikaw ang may-ari. Ang bahay na to, malapit nang maging pag-aari ng aming si Zaizi. Nga, naglakas loob ka pang tumawag ng pulis para arestuhin kami. Tignan mo pagbalik ni Kiao Yuan. Paano kanya aayusin? Idilat ninyong mabuti ang mga mata ninyo. At tingnan ninyo, sa titulo ng bahay sa Yushiwan, tanging ang pangalan kong Jiang Li lamang ang nakasulat. Ito ay ari-arian bago kami ikasal. Kay Kiao Yuan, walang kahit anong kinalaman. Mga pulis, silang dalawa ay pumasok ng walang pahintulot. Hinihiling kong arestuhin sila agad. Sumama kayo sa amin. Hindi pagkakaunawaan, pulis. Jiang Li, huwag kang mayabang. Maghintay ka lang. Salamat sa abala. Tulungan mo akong ibenta itong bahay. At saka, ito ang sahod mo para sa buwang ito. Nitong 7 taon. Salamat sa serbisyo mo. Salamat po, Binibini Jiang. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat. Tara na. President Lee, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Ang proyektong ito, siguradong walang problema. Ang pagkaputol ng pondo ng kumpanya ay pansamantala lamang. Hello? Isang grupo ng mga inutil, mag-imbestiga na kayo agad kung bakit ang pamilya Jiang Group ay biglang kinansela ang order. Ang pondo ng kumpanya, bakit biglang naputol? Umalis na. Ano na naman? President Gu. Ang Hengtai Group ay nagpadala ng opisyal na sulat. Hindi lang itinigil ang lahat ng kooperasyon sa puhunan, kundi pinababawi rin sa loob ng 3 araw. Ang unang bayad na 80 milyon. Ano? Ano ba talagang nangyayari?
Una ang pamilya Jayang na biglang kinansela ang order. Ngayon naman ang hintay ay babawiin ang puhunan. Kung walang suportang pinansyal mula sa hintay, huwag nang asahan ang pag-usad ng proyekto. Kahit ang sahod ng mga empleyado sa susunod na buwan ay magiging problema. Dati tayo at ang hintay, di ba laging maayos ang samahan natin? Bakit sila biglang babawi ng puhunan? Siguradong may dahilan. Pumunta ka at alamin mong mabuti. President Gu, nagtanong na po ako. Sabi ng sekretarya, ang pagbawi ay desisyon mismo ng chairman ng Hintay Group. Mismo. Walang anumang puwang para sa negosasyon. At saka ano, sabihin mo, at pagkatapos ng masusing investigasyon, ang tagapondo sa likod ng Hintay ay ang pamilya Jayang Group din. Ang pagkansela ng order ng pamilya Jayang at ang pagbawi ng Hintay, malamang na iisang tao lang ang may gawa. Maniniwala ka man o hindi, ang puhunan sa kumpanya at ang 100 milyong order ay binawi ko ng lahat. Jayang Lee, tulungan mo akong alamin ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Jayang Group. Kung sino talaga? President Gyu, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Jayang Group ay kapangalan ng ginang. Jayang Lee rin ang pangalan. Jayang Lee. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kapag wala ako, wala kang kwenta. Ibig sabihin si Jayang Lee ay ang pamilya Jayang Group sa mga taong ito na hindi pa nagpapakita sa publiko na nag-iisang tagapagmana ang suportang pinansyal ng Hintay Group sa akin. Ay siya rin pala ang nagpahintulot. Hindi. Kailangan kong malaman. Hello, Butler. Nasa bahay ba si Ginang? President Gu, wala ka ng bahay. Ang bahay sa Yushiwan ay kabebenta lang ni Binibini Jayang. Ano? Nasaan siya? Si Binibini Jayang kasama ang bata ay umalis na. Pitong taong pagsasama. Nawala sa isang iglap. Ngayon, kailangan ko nang bumalik sa sarili kong mundo. Ingat! JP Chuan. Kagabiglang sumulpot sa tapat ng bahay ko. Alam kong hiwalay na kayo. Kaya nandito ako para sunduin ka. Mahal. Leo. Nasaan kayo? Mahal. President, guhuli ka na. Umalis na si Binibini Jayang. Impossible. Paano siyang hindi man lang nagpaalam? Umalis kasama ang bata. Alam mo ba kung saan sila pumunta? Pasensya na, President Yu. Walang sinabi si Binibini Jayang. Siguro sinadya niya na hindi mo malaman. Yang sweet na suot mo. Saan galing yan? Ito ay si Binibini Jayang, ang espesyal na bumili para sa akin. Sabi niya isuot ko raw sa kasal ng anak ko. Sa totoo lang si Binibini Jayang, napakabuting tao. Mali. Hindi ba sinabi ni Jayang Lee na ang suit na ito ay sa dati niyang nobyo? Tatanungin kita, noong mga buwan na wala ako sa bahay, nagdala ba si Jayang Lee ng ilang lalaki sa bahay? Sa pagkakaalam ko, wala po. Si Binibini Jayang ay laging nasa bahay, nakafocus sa pag-aalaga kay Lele. Kailanman ay hindi nagdala ng lalaki sa bahay. Saan narinig ni President Gyu ang peking balitang yan? Si Jayang Lee mismo ang nagsabi. Sa tingin ko si Binibini Jayang ay sinadya kang galitin para makipaghiwalay, kaya niya sinabi yon. Hindi ko pwedeng hayaan siyang iwan ako. Gaano na siya katagal na umalis? Kaalis lang 2 minuto ang nakakaraan. Siguro ngayon. Salamat. Nga pala. Eto, itakip mo to. Lamig ang aircon.
Ang passenger seat ko ay wala pang nakakaupo. Ikaw ang pinakauna. Pero, ikaw na rin ang huli. Mahal. Jiang Li. Jiang Li. Mahal. Jiang Li. Jiang Li. Hindi. Hindi. Jiang Li. Mahal, huwag kang umalis. President Gu, pakialaman mo na si Jiang Li. Tumawag siya ng pulis at ipinahuli sina Papa at Mama. Dinala sila sa istasyon ng pulis. Ano? Sobra na talaga si Jiang Li. Galing probinsya sina Papa at Mama. Gusto lang naman nilang pumunta sa Yushiwan para makitira ng ilang araw. Tapos tumawag siya ng pulis para ipahuli. Silang dalawa. Tumira ng ilang araw. Sinong nagbigay ng pahintulot sa Papa at Mama mo na tumira doon ng ilang araw? President Gu, bakit ka ba galit? Hiwalay na kayo ni Jiang Li. Malapit na tayong bumuo ng bagong pamilya. Naunang tumira doon sina Papa at Mama. Ano bang masama doon? Ang Yushiwan ay kay Jiang Li. Ari-arian bago kami ikasal. Bakit ang Papa at Mama mo pumunta doon? Para inisin siya. At saka, sinong nagsabi sa'yo na papakasalan kita? Ikaw, nakipaghiwalay ka kay Jiang Li. Hindi ba dahil gusto mo ako? Siya ngayon ay umalis na kasama ang bata. Pwede na tayong magsama ng hayagan. Shen Zaizi, huwag kang mangarap. Kailanman hindi kita nagustuhan, at lalong hindi kita papakasalan. Sinasabi ko sa'yo, ako, sa buong buhay ko iisa lang ang asawa ko. At yon ay si Jiang Li. Walay na kayo ni Jiang Li. Kahit na nagsisisi ka pa ngayon, hindi na babalik si Jiang Li. Siya ngayon ay kasama na ng ibang lalaki. Magsasama na sila. Anong sinabi mo? Hindi mo ba nakita? Yung sasakyan kanina ay isang Jing-E maibahe. Nagkakahalaga ng 60 milyon, at yung lalaki sa driver's seat ay kusang loob pang si Jiang Li, ay ikinabit ng seatbelt. Siya ngayon ay nakakuha na ng mas mayamang lalaki kaysa sayo. President Gu, wala ka ng pagkakataon. Nagsisinungaling ka, walang ibang lalaki si Jiang Li, at lalong hindi aasa sa iba, dahil siya mismo ay may mataas na katayuan. Tagapagmana ng pamilya Jiang. Tagapagmana ng pamilya Jiang. President Gu, sigurado ka ba? Kung siya talaga ang tagapagmana ng pamilya Jiang, ang tagal na ninyong kasal, paanong hindi mo malalaman? Na-check ko na. Ang tagapagmana ng pamilya Jiang ay talagang Jiang Li ang pangalan, pero hindi siya yon. Ang totoong tagapagmana ng pamilya Jiang ay kasalukuyang nag-aaral sa ibang bansa. Magkapangalan lang sila. Mahal. Sa kumpanya baka, hindi ako masyadong makakatulong sa'yo. Hindi maganda ang pamilya ko. Pero huwag kang mag-alala. Ako, sa hinaharap sisikapin kong tulungan kang kumuha ng puhunan. Kumuha ng malalaking order. Halika. CJ, aking mahal. Basta kasama kita, sapat na iyon. Mali ba talaga ang hinala ko? President Gu. Si Jiang Li, sa pinakamahirap na sandali ng kumpanya, iwan ka niya, pero iba ako. Lagi kitang sasamahan, para malagpasan ang paghihirap. Pasensya na, Zaizi. Nagmadali lang ako kanina. Ang sitwasyon ng kumpanya ngayon, bumawi na rin ang puhunan ang hintay. Ngayon maraming proyekto ang tumigil. Malapit na ring maputol ang pondo. Yan ay dahil ang Hintay Group ay walang pananaw sa katayuan ni President Yu at posisyon. Sa mundo ng negosyo, matatakot ka pa bang maghanap ng bagong investor? Maghanap lang tayo ng isa na bagong partner para pumalit. Di ba ayos na iyon? Paraan ka na. President Yu, alam nyo ba, ang kanang kamay ng binibini ng pamilya Jiang, si President Wang. Maligayang pagbabalik sa bahay, Binibini. Lier, sa mga taong ito nagdusa ka. Naabisuhan ko na ang industriya, lahat ng investor,
Sino mang maglakas loob na mamuhunan sa kumpanya ni Gukya Oyuan, ay kalaban ko si Jayang Yunshan. Lolo, tiyak na ipaghihiganti kita. Salamat Lolo. Kasalanan ko. Noon ako ang nagkamali ng tingin. Sa loob ng maraming taon. Pinag-alala ko kayo. Butit nakabalik ka. Mabutit nakabalik ka. Pichuan. Salamat din sa'yo, sa pagsundo kay Lier pauwi. Napagod ka, itong manugang ko, kinikilala ko na. Sa hinaharap, basta maging maayos kayong dalawa. Masaya na si Lolo. Opo, Lolo. Huwag po kayong magsalita ng kung ano-ano, may anak na ako. Si Pichuan ay hindi pa kasal. Hindi ko alintana, sakto. Gusto ko rin ng bata. Sige na. Sa malapit na 5-star restaurant, nagpabook ako ng kwarto para sa inyo. Gutom na kayong dalawa. Sabay na kayong kumain. CJ, tara uwi muna. Sino? Ang personal na ari-arian ko ay na-invest ko ng lahat sa kumpanya. Ngayon ang account ng kumpanya ay zero na. Ang pera na pwede kong gamitin ay itong 300,000 na lang. Ang pagkain na to, ang nag-iisa kong pagkakataon para makabangon. Zaizi. Si President Wang, mapagkakatiwalaan ba? Huwag kang mag-alala. Si President Wang ay ang overseas manager ng pamilya Jayang. Sa pagkakataong ito naamoy niya ang pagkakataong makalamang. Kaya nagpa siya siyang makipag-usap sa atin. Nalaman ko na. Si President Wang, ang pinakapinapahalagahan ay ang reputasyon. Basta sa pagkakataong ito, ibigay natin ang lahat para sa kanya. Ipakita natin ang ating sinseridad. Naniniwala ako, na tiyak siyang mamumuhunan. CJ, makikinig ako sa'yo. Halika. Book mo kami sa pinakamagandang kwarto ninyo. Ihain ang pinakamahal ninyong pagkain. Opo, Ginoo. Ikaw si Gukya Oyuan, di ba? President Wang, ito ang specialty dito, ang Gage fried rice. Gawa sa olive oil mula sa Italy, itlog mula sa Malaysia, laman ng alimango mula sa Sri Lanka, at patis mula sa Vietnam. Tikman ninyo kung babagay sa panlasa ninyo. Masarap. Pinag-isipan mo ah. President Wang. Ang kumpanya namin ngayon ay mayroong proyekto sa biopharmaceutical. Ang kinabukasan ng proyekto ay napakaganda. Basta kayo ay pumayag na mamuhunan sa amin, pwede kong bawasan ang kita. Sa dulo ng taon, bibigyan ko kayo ng dagdag na 5%. Ang proyekto ni President Q ay may kinabukasan pa. Ang detalye ng proyekto pwede nating ipausap sa mga tauhan natin. Sige President Wang, maraming salamat sa tiwala ninyo sa akin. Tara, ang basong ito ay para sa inyo. Ang kumpanya namin, siguradong hindi kayo bibigyan. Zaizi. Sa wakas natagpuan din kita. Ang lugar na to ang daming pasikot-sikot. Ang hirap hanapin. Nga, President Gyu, bakit may ibang tao sa pagkain ngayon? Ito, Papa, Mama, Tito, Tita, bakit kayo nandito? Itong Australian lobster. Itong steamed East Star Grouper. Ang sarap ng mga pagkain to. Tamang-tama sa mga inumin. Anong inumin? Bakit ba talaga kayo nandito? Nakita ko sa moments ni Zaizi na dito kayo kakain. Sakto naman kasama ko ang tito Shen mo. Sakto naglalakad-lakad kami sa malapit. Naisip namin, sayang naman ang daming masasarap na pagkain. Halika, halika. Nga. Tingnan mo, halos hindi nyo pa nagagalaw. Sayang talaga. Tingnan mo ang pagkain to. Tingnan mo ang isdang to. Itong mga pagkain na to, malaki siguro ang nagastos dito. Kapag inuwi to, ilang kainan pa to. Tama na. Sino ka ba? Nakakagulat ka naman. Taoyuan, mabait siyang inimbitahan kang kumain, binigyan ka ng pabor. Ikaw naman, umaasta ka pang ikaw ang bida. Tumahimik ka. President Wang. Ako na ang bahala sa bagay na to. Sana huwag maapektuhan ang ating kooperasyon.
Mali ba ang sinabi ko? Papa, Mama, wag na kayong manggulo. Ito, si President Wang ng pamilya Jiang Group. Anong President Wang, President Lee? Ang galing mo, President Yu. Ang simpleng social etiquette at kahihiyan ay kinalimutan mo na. Hindi pa tapos kumain may nagbabalik na. Pati pinggan hindi pinatawad. President Wang, nagkakamali kayo. Ito ang mga magulang niya. Nagkakamali, kitang-kita ko. Ang makipagpartner sa taong tulad ninyo, baka madumihan pa ang pangalan ko. Kaya pala, iniwan kayo ng hintay. Nararapat lang sa inyo. President Wang, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Lumayas ka. Subukan mo pang magsalita. Sisiguraduhin kong ang kumpanya ninyo ay tuluyang maglalaho sa industriya. President Wang. Lahat ng tao sa kumpanya, bawal makipagpartner sa Yuanjiang Company. Mabuti na lang hindi natuloy ang partnership, kundi malaking pagkakamali to. Tapos na. Tapos na ang lahat. Kiao Yuan. Ayos ka lang ba? Kuya Kiao Yuan. Kiao Yuan. Lumayas kayong lahat. Ayoko na kayong makita. Hindi tingnan mo tong batang to. Nga, bakit hindi mo ma-appreciate ang kabutihan ng tao tingnan mo? Nga, Mama, Tara. Kayo. Kuya Kiao Yuan. Pasensya na. Importante ang kalusugan. Bakit hindi tayo pumunta muna sa ospital? Tumayo ka na. Salamat. Mahal. Mahal. Bakit ka nandito? Sino na naman siya? Ginoo Gyu. Hiwalay na tayo. Huwag kang basta-basta tumawag. Magpapakilala ako. Ako si JP Chuan, ang chairman ng J Group. At saka, kaibigan din ni Lier mula pagkabata. J Group. Yun bang kasabay ng pamilya Jiang Group? Na dalawang higante sa Kyoto ang J Group. Jiang Lee, may gana ka pang sabihin na umaasa ako sa iba. Malinaw na ikaw ang pinakamagaling na gold digger. Talaga, nakaakyat ka pa sa J Group. Jiang Lee, dahil sa kanya. Kaya ka nakikipaghiwalay sa akin, di ba? Ginoo Gyu. Bakit tayo naghiwalay? Sa tingin ko mas alam mo kaysa sa akin, di ba? Jiang Lee. Malinis ang konsensya namin ni Zaizi. Ang pagpirma sa divorce papers ay dahil lang sa galit ko. Hindi ko talaga sinasadya. Pwede ka bang bumalik sa akin? Hindi talaga kita kayang iwan. Nakakainis. Itong babaeng si Jiang Lee, ano bang ginamit niyang paraan? Hindi lang nakaakyat sa may-ari ng J Group. Hinahabol pa rin siya ni Kuya Kiao Yuan. Ginoo Gyu. Maghinay-hinay ka. Sa halip na manggulo dito, mas lalo lang kitang mamaliitin. May lakas ka pang dalhin siya rito para manggulo. Mas mabuting isipin mo na lang, paano sosolusyonan ang problema ng kumpanya mo. Jiang Lee, nagbago ka, dati noong wala akong pera. Handa kang samahan ako at pakasalan ako. Ngayong bumagsak ang negosyo ko. Hindi lang wala kang pakialam. Pati sa salita mo nanunuya ka pa. Yan ay dahil dati. Akala ko masipag ka. Pero kalaunan nalaman ko, nagkamali pala ako ng tao. CJ, ipapakita ko sa'yo ang kakayahan ko. Ako si Kiao Yuan. Kayang magsimula sa wala. Kaya ring bumangon mula sa pagbagsak. Hello, President Gyu. Ang pamilya Jiang Group ay magdarao sa loob ng isang linggo ng isang business banquet. Ang binibini ng pamilya Jiang ay darating din. Sabi nila, magaling siya sa negosyo. Kung dala ninyo ang pinakabagong proyekto ng kumpanya at makuha ang pabor ng binibini ng pamilya Jiang, may pag-asa pa ang kumpanya. CJ, alam ko na, ang balitang ito dumating sa tamang oras. Jiang Lee, sa pamumuno ko, ang kumpanya ngayon ay nagbukas na ng proyekto sa biopharmaceutical. Pagkatapos ng isang linggo, sa banquet ng pamilya Jiang Group, gagamitin ko ito para makuha ang pagkilala ng binibini ng pamilya Jiang. Binibini ng pamilya Jiang. Hindi ba yan si Lee? Kung sasabihin ko ngayon ang pagkatao ko, siguradong hindi maniniwala si Kiao Yuan. Mas mabuti,
Pagkatapos ng isang linggo, sa harap ng lahat ng sikat na tao sa Kyoto, iaanunsyo ko ang pagkatao ko para tuluyan ng mawala ang iniisip niyang pagbabalikan namin. CJ, inaasahan ko ang iyong pagganap sa oras na iyon. Jiang Lee, nagkaroon tayo dati ng napakasayang pamilya. Bakit ayaw mo nang bumalik sa akin? Kuya Kiaoyuan, huwag ka nang uminom ng inumin pa. Si Jiang Lee kayang magbigay sa'yo ng tahanan. Ako rin kaya ko. Hindi ba gusto mo ng isang sanggol? Pwede rin tayong magkaanak, hindi ba? Matagal nang hindi nagkita. Doon lang sa tindahang iyon. Jiang Lee, ikaw na babaeng hindi mapakali. Bakit kahit saan nakikita kita? Jiang Lee, sa wakas naisipan mo rin. Sa mga taong wala ka, sobrang boring. Nga, ngayon kailangan mong samahan kaming uminom ng inumin bilang paumanhin. CJ, lahat ayon sa inyo. Tara na, tara. Jiang Lee, nasaan ka? Kuya Kiaoyuan, nahihilo ka na. Ihahatid na kita pa uwi. Hindi nahihilo. Umalis ka, umalis ka. Ayoko kang kasama. Ako, si Jiang Lee lang ang gusto ko. Hello, tawagin mo ang ilang tao para sa akin at tulungan mo akong bumili ng isang bagay. Jiang Lee, dahil hindi ka kayang iwan ni Kuya Kiaoyuan, kailangan ko na lang mag-isip ng paraan para tulungan siya. Ang pinabili, dala ko na. Utos mo, kailangan ng mga kuya na tulungan kang gawin ang ano. Gusto kong kayo ay tulungan akong ayusin ang isang tao. Ayusin ang isang tao. Sino? Maganda ba? Huwag kang mag-alala. Binibini. Siguradong maganda. Kuya Kiaoyuan, kapag nakita mo mismo, si Jiang Lee na may ibang lalaki, hindi ako naniniwala na hindi mo siya pandidirihan sa hinaharap. Tagay. Sobrang nami-miss ko kayo. Kami rin. Tara na. Ate Jiang Lee, bakit ka pumunta sa kwarto ko? Ate Jiang Lee, nakita kita kanina na dumating. Kaya naisip kong lumapit para magpasalamat sa'yo. Sa pagbibigay kay Kiaoyuan na napakabuting lalaki. Sa akin. At saka sasabihin ko rin. Ako at si Kuya Kiaoyuan ay malapit ng ikasal. Mukhang hindi pa alam ni Shen Saizi ang sitwasyong pinansyal ni Gu Kiaoyuan. Ang inaakala mong mataas na posisyon ay matagal nang bumagsak. Kung ganoon ay binabati kita. Natupad ang iyong hiling. Huwag kayo ay tumanda ng magkasama. Ate Jiang Lee, salamat sa'yo. Ate Jiang Lee, naway maging masaya ka sa paglalaro mo. Huwag mo siyang pansinin. Uminom ng inumin tayo. Ngayon hindi tayo uwi hanggat hindi nahihilo. Uminom ng inumin din kayo. Wala na, punuin nyo agad. Tagay. Tagay. Ayos ka lang ba, Jiang Lee? Anong nangyari? Anong nangyayari? Ang init. Nahihilo na. Ayos ka lang ba? Punta muna ako sa banyo. Laro muna kayo. Sige, dahan-dahan ka. Ingat ka ah.
Sino kayo? Bitawan niyo ako. Sino kayo? Anong gusto niyong gawin? Ang kapalit ng paggalaw sa akin. Hindi niyo kakayanin. Ang laki ng bibig mo. Akala mo kung sino ka. Bitawan mo ako. Tutulungan ka lang ni kuya na palamigin ang ulo mo. Mainit ba? Aso ka ba? Bakit mo ako pinagat? Mga kapatid, hawakan niyo siya. Bitawan mo ako. Kalahating oras na sa loob. Si Jiang Li ngayon ay malamang ay pinahirapan na ng gusto, diba? Kuya Kiaoyuan, may isang bagay, hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa'yo. Kanina, nakita ko si Ate Jiang Li. Jiang Li. Nandito rin siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Doon lang sa kwartong iyon. Pero, Kuya Kiaoyuan, mas mabuting huwag mo na silang istorbohin. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko kanina si Ate Jiang Li na nahihilo. At kasama pa ang ilang lalaki na masayang pumasok. At sinabi pa na gusto nilang maglaro ng medyo masaya. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ganoong klaseng tao si Jiang Li. Hindi ganoong klaseng tao si Jiang Li. Jiang Li. Bini-bini, huwag mo nang saktan. Mali. Sabihin mo, Jiang Li, ikaw. Sino ang nagpadala sa inyo? Sabihin mo. Sabihin mo. Isang grupo ng mga inutil. 3 malalaking lalaki. Ni isang babae, hindi nyo kaya. Ate Jiang Li, ayos ka lang ba? Nahihilo ka ba? Nilagyan niyo siya ng pampahilo. Ang init. Halika, tara. Kuya Kiaoyuan, ganito na si Ate Jiang Li. Bakit hindi natin dalhin siya sa ospital? Ang pinakamalapit na ospital ay 1 oras at kalahati mula rito. Huli na ang pampahilo sa katawan ni Jiang Li. Siguradong hindi niya kakayanin mag-isa. Ngayon, iisa lang ang paraan. Lumabas kayo. Kuya Kiaoyuan, hiwalay na kayo. Paano mo? Sinabi kong lumabas kayo. Jiang Li, hindi ko sinasadyang lapitan ka. Ako ang ama ni Lele. Lagi kitang minahal, kaya obligasyon kong alagaan ka. Gukiaoyuan. Hayop ka. Hayop kang nakadamit na tao. Kaya pala hihiwalayan ka ni Lian. Hindi kami maghihiwalay. Kami lang ay nag-aaway. Pagkakuha ko ng puhunan mula sa pamilya Jiang, siguradong babalikan ko siya. Sobrang tiwala mo naman sa sarili mo. Hindi mo pa ba kilala ang ugali ni Lian? Kapag itinapon na niya, hindi na niya babalikan. Mas magaling ka ba kaysa sa akin? Huwag mong isiping dahil hiwalay na kami. Makakasingit ka na para agawin siya sa akin. Kung gusto ka ni Jiang Li, bakit ako ang pinakasalan niya noon? Ang init. Anong nangyayari sa akin? Kayong dalawa, anong ginagawa niyo? Nilagyan ka ng bagay. Ngayon kailangan mong pumili ng isa para maging lunas mo. Liar. Ako. Jiang Li. Hindi mo siya pwedeng piliin. Mahal kita. Ako ang ama ni Lele. JP Chuan.
Jiang Li, bakit hindi mo ako pinili? Pinili mo si JP Chuan. Ibig sabihin ba, nagbago na talaga ang pagtingin mo? JP Chuan, gusto mo ba ako? Siyempre gusto kita. Tatanungin kita. Bakit ikaw, sa loob ng maraming taon ay walang nobya? At hindi rin nag-aasawa? Dahil noong bata pa ako, masyado kang nakakamangha nang makilala kita. Kaya lahat ng nakilala ko pagkatapos ay hindi katulad mo. Hindi magugustuhan ni Lear ang paraang ito. Halika, pumunta sa malapit kong pribadong ospital. Tawagan mo agad si Dr. Liu. Sabihin mong ihanda niya ang lunas. Opo, batang ginoo. Ikaw, bakit ka nasa bahay ko? Gising ka na. Sino ang nagpalit ng damit ko? Kagabi sa bar nilagyan ka ng bagay. Kaya, buong gabi kang hindi mapakali. Hindi mapakali. Kung ganoon, siguro naman, wala akong ginawa sa'yo na sobrang masama. Ano sa tingin mo? Sige na. Hindi na kita asarin. Kagabi wala kang ginawa sa akin. Pero, kung gusto mo, pwede naman kahit kailan. Nga pala, pinahanap ko na. Ang naglagay ng bagay sa'yo ay si Shen Saizi. Ito ang ebidensya. Shen Saizi. Maghintay ka lang. Ito ay magiging isang paraan na hindi mo malilimutan. Bini-bini, nagsimula na ang banquet. Ang mga bisita at reporter sa baba ay nandito na. Pero, si Mang ay pauwi pa lang. Sabi niya kalahating oras pa bago makarating. CJ, Tia Zhao, bantayan mong mabuti si Lele sa taas. Huwag po kayong mag-alala, Bini-bini. To me the truth, this is the end. I feel like lose myself. Can't find my way. 最近项目怎么样？要不说呀，你好，还是你和伟哥哥合作。 Kuya Kiaoyuan, tingnan mo. Yon ang Bini-bini Jiang. 大小姐， Ang hindi pa nagpapakita 露面的将 na tagapagmana ng pamilya Jiang. Ang katawan, parang pamilyar. Narinig niyo ba? Ang may-ari ng pamilya Jiang Group si Jiang Yunshan. Ngayon ay ipapasa ang pamilya Jiang Group sa binibining ito. Sa hinaharap ang pamilya Jiang Group ay ang binibining ito na ang magpapasya. Ang binibining ito noong bata pa ay tinaguri ang Wolf of Finance Tree. Isang henyo sa negosyo, pero hindi alam kung anong dahilan. Nawala siya ng 7 taon. Ngayon ay nagbabalik na ang hari. Muling nagpakita sa paningin ng lahat. Mukhang, ang buong mundo ng negosyo ay manginginig. Kuya Kiaoyuan, mamaya ikaw na ang bahala. President Gu, ito, ang proyekto sa biopharmaceutical. Mukhang maganda. Si President Gu ay bagong sibol na bituin sa negosyo. Ngayong gabi makuha ang puhunan ng Bini-bini Jiang. Ay madali lang yan. Siyempre naman, ang Kuya Kiaoyuan namin ang pinakamagaling. Jiang Li, pagkatapos kong bumalik sa tuktok, siguradong pagsisisihan mo ang pinili mo. Dumating na ang Bini-bini. Believe in yourself. 그게 아가새게. 미치게 미치와. 난담아. 이 돈은 없어. We're going to the top.
Bilisan mo, bilisan mo. Kunin mo ng litrato. Yan ang binibini ng pamilya Jayang. Ang tagapagmana ng pamilya Jayang. Bilisan mo, kunan mo, kunan mo. Yan ang binibini ng pamilya Jayang. Ang tagapagmana ng pamilya Jayang. Ang ganda. Hindi ko akalain ang binibini ng pamilya Jayang. Ay napakaganda pala. Na sinong lalaki sa Kyoto ang makakapangasawa kay binibini Jayang. Siguradong sobrang swerte. Jayang Lee. Bakit ka lumabas mula doon? Villa yan ng pamilya Jayang. Nagkakamali kayo ng tao. Siya talaga, hindi ang binibini ng pamilya Jayang. Hindi ba? Lumabas siya mula sa villa ng pamilya Jayang. Hindi siya ang binibini ng pamilya Jayang. Kung ganoon, sino siya? Siya ay dating asawa lang ni Kuya Keoyuan. Nagbihis ng ganito ngayon at lumitaw sa villa ng pamilya Jayang. Kung hindi para guluhin si Kuya Keoyuan, ay para mangakit ng mayaman. Zaizi, ang daming reporter dito. Huwag kang manghula. Kuya Keoyuan, hindi ako nanghula. Nakalimutan mo na ba kagabi sa bar? Sino ang bumuhat sa nahihilo na si Jayang Lee? Sa tingin ko siya ay isang babae lang na inaalagaan ni Batang Ginoo Pei. Hindi kontento sa sitwasyon. Gustong gamitin ang kanyang itsura para umakyat ulit sa mataas na posisyon, para makapasok sa mayamang pamilya. Shen Zaizi, naadi ka na ba sa paggawa ng chismis? Pero sasabihin ko sa'yo, ako si Jayang Lee, hindi kailangang magpakasal sa mayamang pamilya. Dahil ako mismo ang mayamang pamilya. Huwag kang magbiro. Ang tagal ninyo ni Kuya Keoyuan. Kung ikaw talaga ang mayamang pamilya, anong hindi niya malalaman? Nakita mo ba? Si Kuya Keoyuan, malapit nang makuha ang paghanga ng binibini Jayang at umangat na. Jayang Lee, huwag ka nang manggulo. Ang bagay na ito ngayon ay napakahalaga para sa akin. Kung malalaman ng binibini ng pamilya Jayang na ang dating asawa ko ay nagpapanggap na siya, magagalit siya. Na, kung sisirain mo ngayon ang partnership ni Kuya Keoyuan, kami, hindi ka namin palalampasin. Tignan ko kung maglakas loob ka. May-ari ng J Group, ang badha ng Kyoto Circle GP Chuan. Bakit siya nandito? Sabi nila hindi siya dumadalo sa ganito social banquet. Bakit ngayon ay nagbago? Mong sabihin, bagay sila kapag magkasama. Naku, kinilig ako. Huwag kang basta-basta kiligin. Hindi mo ba narinig si Shen Zaizi kanina? Si Jayang Lee ay kay GP Chuan na inaalagaan nga ang babaeng babagay kay GP Chuan. Hindi sapat ang itsura lang. Batang Ginoo Pei. Ngayon nandito ang lahat ng reporter. Sigurado ka, naaalagaan mo ang isang babaeng hiwalay at may anak. Kung kakalat ang balitang ito, hindi ka ba natatakot na mapahiya? Linisin mo iyang bibig mo. Ako si GP Chuan, hindi nananakit ng babae. Pero kung maglalakas loob ka pang maliiting sili, hindi ko alintanang magbago para sa'yo. Ako, Jayang Lee, magsabi ka ng totoo. Ikaw at si GP Chuan, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Hindi ako naniniwalang ikaw ay isang taong walang dignidad, na umaasa sa iba. Ikaw at si GP Chuan ay malinis, di ba? Tama. Kung ano ang relasyon namin ni Pichuan. Bakit kailangan kong ipaliwanag sa'yo? Hindi ba't dahil hindi mo masabi? At sinabi pang walang, hindi ka nais-nais na relasyon. Mukhang tama ang sinabi ni Shen Zaizi. Mayroon talaga, hindi ka nais-nais na relasyon, na hindi ko akalain. CJ, dahil gusto ninyong malaman lahat, ngayon sa harap ng lahat ng sikat na tao sa Kyoto, at mga media, sasabihin ko sa inyo. Wow! Wow! Liar. Gusto ko talagang sabihin sa'yo. Gusto kita. Ikaw lang ang gusto ko. Lagi kitang gusto. Pwede mo bang tanggapin ang panliligaw ko? Diyos ko, ako, hindi ako nagkakamali, diba? Siya si GP Chuan, 28 taong walang chismis na boss. Talagang lumuhod sa harap ng isang babae. Sa harap, para manligaw. Kung ganoon, hindi pala sila magkasama dati. Nga. Mukhang si Jayang Lee, hindi babae ni President G na umaasa sa kanya, kundi ang nililigawan ni President G, na babaeng hindi pa niya nakukuha. Nakakainis. Ano bang kakayahan nitong si Jayang Lee? Para kay GP Chuan, ay lumuhod pa sa publiko para manligaw. Jayang Lee,
Alam kong malinis kayo ni G. Pichuan. Hindi ka naman agad-agad magbabago ng pagtingin. Pichuan. Pumapayag akong maging nobya mo. Hindi. Jiang Li. Hindi kayo pwedeng magsama. Si Lier ngayon ay nobya ko na. Maghinay-hinay ka. Dahil kung hindi, maghahanap ako ng taong aasikaso sa'yo. Kuya Kiaoyuan, huwag kang matakot. Pag ang binibini Jiang ay pumayag ng makipag-partner sa atin. Siguradong sa mundo ng negosyo, magkakaroon ka ng lugar. At saka, naniniwala akong dahil sa proyektong ito. Siguradong magiging matagumpay ka. Sa oras na iyon, siguradong mas magaling ka pa ng 100 beses kaysa kay G. Pichuan. Tama. Maghihintay tayo dito sa pagdating ng binibini Jiang. Jiang Li. Siguradong pagsisisihan mo ang pinili mo. CJ. Sasabihin ko sa'yo, ang matagal mong hinihintay ay si Jiang Li. Siya ang binibini ng pamilya Jiang. Ano? Ang matagal mong hinihintay ay si Jiang Li. Siya ang binibini ng pamilya Jiang. Ano? Ano? Totoo ba o hindi? Binibini ng pamilya Jiang. Ikaw ang binibini ng pamilya Jiang. Ikaw ang pamilya Jiang Group na nag-iisang tagapagmana. Tama. Ito, paano ito nangyari? Gukiaoyuan, noong araw na katatapos lang ng confinement ko, gusto ko sanang sabihin sa iyo ang lahat. Pero sakto ring mula sa araw na iyon. Ikaw ay unti-unti, pinayagan ang maliit na assistant na ito. Unti-unti, hinayaan siyang yurakan ang aking hangganan. Pero mabuti na rin, nakatulong para makita ko, na hindi ka pala talaga karapat-dapat pagkatiwalaan. Jiang Li, pakinggan mo ang paliwanag ko. Anong kailangan pang ipaliwanag? Sa okasyong ito ngayon, dinala mo siya dito. Laging magkasama, hindi mapaghiwalay, hindi ba't pinapatunayan na ang lahat? Sa pagitan namin, ay trabaho lang talaga. Kung ayaw mo sa kanya, tatanggalin ko siya, okay ba? Kuya Kiaoyuan, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Si Jiang Li ay hindi ka na mahal. May iba na siyang lalaki. Kailangan mong maintindihan, ngayon ako na lang ang mayroon ka. Hindi. Pumayag kang makipag-date sa kanya, para lang inisin ako, di ba, Jiang Li? Sobrang kapal naman ng mukha, may gana ka pang sabihin yan. Nga, hindi ka ba tumitingin sa salamin? Si President G mula sa pamilya, edukasyon, itsura, alin ang hindi mas magaling sa kanya ng maraming beses? Ang pagpili kay President G ay tama lang. Sige, inaamin ko. Si G. Pichuan ay mas maganda ang pinagmulan kaysa sa akin. Pero masisikapin ko. Pamumunuan ko ang kumpanya para unti-unting malampasan ang G Group. Gukiaoyuan, hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan ang kumpanya mo. Lahat ng puhunan at order ay ako ang nagbigay sa'yo. Sa sandaling nagpasya ako, iwan ka. Ang Yuanjiang Group ay wala nang magiging posible. Gukiaoyuan, mula sa simula, hindi ka karapat-dapat kay Lian. Jiang Li, tingnan mo sa kapakanan ng anak natin. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Okay ba? Huwag mong gamitin ang anak natin bilang dahilan. Sinasabi ko sa'yo, ang ginagawa mong to, mas lalo lang kitang mamaliitin. Leo. Leo. Tia Zhao. Kahit paano, si Lele ay anak ko rin. Bakit mo ako tinataguan? Gukiaoyuan, sa loob ng divorce papers, nakasulat ng malinaw. Ang anak ay ako lang ang mag-aalaga, hindi ako pumapayag. Si Lele ay anak ko rin. Bakit ikaw lang ang mag-aalaga? Ngayon, dadalhin ko siya. Tigilan mo. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na agawin. Ang mahal kong apo sa tuhod. Kuya Kiaoyuan. Gukiaoyuan. Ikaw ang unang nagpabaya kay Lian.
Ngayon nagtatangka ka pang kunin si Lele mula sa tabi ni Lear. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Ako lang. Ayaw ko lang na ang bata ay lumaking walang kasamang ama, kasama. Noong si Lear ay katatapos lang sa confinement, si Lele ay 1 buwan pa lang. Panahong pinakakailangan kanila. Anong ginagawa mo? Kasama mo itong si Shen Zaizi. Itong babaeng parang liwanag ng buwan mo. Naglalakbay kayo sa buong mundo. Dahil, hindi ka karapat-dapat maging ama ni Lele. Kung ganoon ang pamilya Jiang, ay kailangan, napalitan si Lele ng mabuting ama. Mga tao, itapon niyo silang dalawa palabas. Kuya Kiaoyuan, bakit hindi na lang tayo umalis? Sandali, Shen Zaizi. Ang utang natin sa isa't isa ay hindi pa tapos. Bakit ka nagmamadali? Anong utang? Anong utang? Anong utang? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Noong nakaraang araw sa GIS, nilagyan ako ng bagay, at bigla na lang, sumulpot ang ilang malalaking lalaki. Sinaktan ako at dinala sa isang kwarto, para gawa ng hindi maganda. Ang bagay na to, ikaw ang may gawa, di ba? Hindi ako, huwag kang magbintang. Gusto mo siya, di ba? Ibinigay ko na rin ang pwesto sa'yo. Ikaw mismo ang walang kakayahan. Nakunin ang puso niya. Kaya naisip mong gamitin ang ganitong, ilegal at maruming paraan. Para sirain ako. Tong babae, ay sobrang sama naman. Nga, isang babae na ganito, ay sobrang bigo. Wala ako. Jiang Li, huwag kang umasa sa iyong pagiging anak mayaman. Para basta-basta akong siraan. May ebidensya ka ba? Shen Zaizi. Sa loob ng kiki footage na ito, naka-record ka, at ang mga taong ito na nagpaplano, at ang buong proseso ng paglagay mo ng bagay sa akin. Ebidensya ay matibay. Bilisan mo, kunan mo, itong walang konsensyang babae na naglagay ng bagay, para siraan ang binibini ng pamilya Jiang. Ang balitang ito bukas siguradong sasabog. Jiang Li, sinadya mong sa harap ng lahat, ay ipahiya ako. Gusto mo lang na lahat, ay bash ako online, di ba? Kuya Kiaoyuan, tulungan mo ako. Shen Zaizi, sinira mo ang pamilya ko. Ang lahat ng ito ay nararapat lang sa'yo. Ako ang sumira. Gu Kiaoyuan. President Gu, wala na ang bahay mo. Kaya lahat ng kasalanan ay isisisi mo na sa akin, di ba? Hindi ba? Nagpanggap kang inosente at kaawa-awa. Sadyang umarte. Para paulit-ulit kong pagkamalan si Jiang Li. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako makikipaghiwalay? Sa akin, patagong binabalikan ang lasa ng iyong unang pag-ibig. Iniwan ang asawa't anak, at binaliwala. Sa huli, may gana ka pang sabihin na lahat ng ito ay kasalanan ko. Sobrang peke mo, sobrang katawa-tawa. Naku, nga. Ito kumpara sa hayagang pagiging pangatlong tao. Itong doble karang asawa, mas nakakadiri. Nga, ang ganitong lalaki, kahit aso ayaw. Talagang doble kara, ganoon pala siyang tao. At ikaw, bakit ang ganda ng pinagmulan mo? Bakit lahat ng lalaki ay minamahal ka? Malinaw na hiwalay na kayo ni Gu Kiaoyuan. Hinahabol ka pa rin niya. Linaw na ako ay mas bata at mas maganda kaysa sayo. Mas may kakayahan. Bakit lahat ng lalaki ay walang ni isa na tunay na nagmamahal sa akin? Ang tunay na pagmamahal ay pinaghihirapan. Nagbigay ka ba ng tunay na pagmamahal? Ang kaawa-awa sa'yo ay hindi ang iyong pinagmulan, kundi ang hindi mo maiwasan na mababang antas ng pag-iisip. Ikaw na isang pinalaking, sa layaw na anak mayaman, anong karapatan mong husgahan ako? Kung ikaw ay katulad ko, na may isang inang walang kabusugan sa pagsipsip ng ketchup, isang amang sobrang mahilig sa sugal, masasabi mo ba na sa ganitong putikan, mabubuhay ka ng walang bahid ng dumi? Jiang Li, wala ka talagang alam. Kaya, lagi kang nagpapakita ng mayabang na anyo.
Jiang Li. Jiang Li. Tulungan niyo siya. Takot si Lier sa tubig. Bilisan niyo, sagipin niyo siya. Narinig ko ang mga magulang ni Jiang Liming. Noong maliit pa si Jiang Li, nawala ng kontrol ang sasakyan. Nahulog sa ilog at nagpunta sa langit. Si Jiang Li mula noon, ay labis nang natakot sa tubig. Nga ang insidenteng iyon, naging sanhi ng pagkawala ng shares ng pamilya Jiang Group, na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon sa isang gabi. Naging sanhi ng halos pagkabangkarote ng kumpanya. Ang bagong 18 taong gulang na si Jiang Li, ay walang pag-aalinlangang pumunta sa Finance Tree. Pagkatapos ng 7 taon, na walang tigil na pagsisikap, kaya lang naisalba ang pamilya Jiang Group. Naisalba pabalik, tama ang aming si Lier. Ay hinding-hindi naging isang maarte na anak mayaman. Siya ay isang taong kayang ibalik ang sitwasyon, na kayang iligtas ang pamilya Jiang mula sa bingit ng pagkabangkarote, na isang malakas na babae. Ako, ito. Lier, ayos ka lang ba? Jiang Li, kaya pala dati. Ay napakakinang mong tao. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Ang napakagaling na si Jiang Li. Bakit biglang nagpakasal kay Gu Qiaoyuan? Hindi ba si JP Chuan, ang kanyang mula pagkabata, na kaibigan? Nga. Liar. Lagi ko ring gustong itanong, 7 taon na ang nakakaraan, bakit ka nagpakasal kay Gu Qiaoyuan? Pichuan. Kaya pala ang tanong na ito, ang gumugulo sa'yo ng 7 taon. Kaya hindi ka pa nag-aasawa. At wala ring nobya. Hindi ko maintindihan. At hindi ko rin makalimutan. Bakit hindi muna dalhin si Jiang Li sa loob? Ingat baka maginawin. Mga tao, itong paulit-ulit na naninira kay Lier na babae, dalhin agad sa istasyon ng pulis. Opo. Hindi, huwag. Mang Jiang, nakikiusap ako sa inyo, maging mabait kayo. Palayain niyo pa ako ng isang beses. At ikaw, lumayas ka na agad. Ayaw ka nang makita ni Lier. Lumayas ka. Sorpresa. Ito ang relo na regalo ko sa'yo. Halika. Isuot mo. Gu Qiaoyuan. Kailangan mong tandaan, mula ngayon araw-araw, kailangan mong umuwi sa tamang oras para samahan akong kumain. CJ. Relong nasira ng tubig. Pwede pa bang ayusin? Dahan-dahan. Mahal. Ito ang pinakuluan kong 1 oras. Na brown sugar ginger water. Inumin mo para pawisan ka. Ang sipon mo bukas ay gagaling na. Salamat, mahal. Sa pagiging napakabait sa akin. Talaga. Talagang nawala ko ang napakabuting ikaw. Nawala ko.
Tingnan mo, gising na si Mama. Pero, may sipon si Mama. Kailangan hintayin gumaling si Mama bago siya halikan. Pichuan. Buong gabi kang hindi natulog. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin buong gabi. Sa akin kailangan mo pa bang magpasalamat? Ang pag-aalaga sa inyong mag-ina, ang pinakamasayang bagay para sa akin. Isa pa, nobyo mo na ako ngayon. Ano? Huwag mong kalimutan, ang ipinangako mo sa akin kagabi. Bawal bawiin ah. CJ, sa pagkakataong ito, hindi ko babawiin. Liar. Magiging ganito ba tayo? Na laging magkasama? Pinapangako ko sa'yo. Bini-bini, kumain po kayo ng lugaw. Ginoo, ibigay niyo po sa akin ang bata. Eto. Si Lela dapat, uminom na ng gatas, at kumain ng almusal. Tara na, sige na. Eto, kumain ka ng lugaw. J. Pichuan. Ayoko ng lugaw. Kung ganoon anong gusto mong kainin, gagawin ko agad. J. Pichuan. Noon, bigla kitang iniwan. At bigla ring nagpakasal. Hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ko alam na ang bagay na iyon ay naging pasan mo pala. Pasensya na. Sige na. Tapos na yon. Tingnan mo. Hindi ba't nahintay pa rin kita? Na. Pero, kung hindi dahil sa nangyari noon. Siguro. Tia, ano po ang kailangan niyo sa akin? Lee, alam ko na ikaw at si Pichuan ay magkaibigan mula pagkabata. Alam ko rin gusto ka ni Pichuan. Pero, Tia, pero ano po? Nakikiusap akong iwan mo si Pichuan. Si Pichuan ang J-Group, nag-iisang tagapamahala. Ikaw rin ang pamilya Jayang, na nag-iisang tagapagmana. Sobrang bigat ng pasan ninyo. Kung magpapakasal kayo, masasangkot ang interes ng dalawang pamilya. Ang ganitong kasal ay hindi magkakaroon ng magandang resulta. Tia, kami ni Pichuan, kaming dalawa ay walang anumang problema. Ako at ang ama ni Pichuan, noon ay tulad din ninyo ni Pichuan na nagmamahalan. Pero ngayon, nagmumurahan, nagkakagalit. Ayokong si Pichuan ay dumaan sa pinagdaanan namin. Lee, ako ay may natitira na lang na 3 buwan. Sana si Tia ay mapagbigyan mo sa kahilingang ito. J. Pichuan. Dati ako ang nagkamali. Sa hinaharap, gusto kong bumalik sa tabi mo. Anong problema, binata? Nag-iisa kang umiinom dito. Nawalan ba ng trabaho o iniwan ng jowa? Kahit anong mawala, huwag kang manghinayang. Ang mga taong hindi mo mahawakan ay hindi talaga para sa'yo. Hindi talaga para sa akin. Na bakit ka pa manghihinayang? Pinapahirapan ang iba. Pinapahirapan din ang sarili. Na, nagpakasal sa akin si Jayang Lee dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Paano ko paaasahang manatili siya sa tabi ko? Salamat. Gukia Oyuan, bakit may mukha ka pang pumunta dito? Ayaw kang makita ng aming si Lee. Umalis ka na agad. Lolo Jayang, gusto ko lang makita si Jayang Lee. May sasabihin ako sa kanya. Ka nang umasa.
Sinasabi ko sa'yo, ang aming si Lear, hindi na makikipagbalikan sa'yo. Kalimutan mo na yan, Lolo Jiang. Ang pagpunta ko rito ngayon, ay hindi para hilingin kay Jiang Li na makipagbalikan sa akin. May isang napakahalagang bagay akong sasabihin sa kanya. Umalis ka. Wala akong paniniwalaan kahit isang salita mo. At huwag ka nang umasang guguluhin pa. Ang aming si Lear. Lolo Jiang. Nakikiusap ako sa inyo. Bakit ka nandito? Ako. Gusto ko lang makita ikaw at ang bata. Ayaw ka naming makita ng bata. Umalis ka na, kahit paano. Ako rin ang ama ng bata. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Pagkakataong maging ama. Pero hindi ka niya kailangan ngayon. Kung hindi ka naniniwala. Tingnan mo mismo. Talaga. Si JP Chuan ay mas bagay na maging ama ni Lele. Pichuan. Wag na. Ayokong istorbohin sila. Gukiaoyuan. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, lagi kitang gustong pasalamatan. Salamat sa iyo, pagkatapos kong magkaroon ng insidente. Sa walang pag-aalinlangan mong pagligtas sa akin. At salamat din sa iyo. Sa maingat mong pag-aalaga sa akin. Sa totoo lang, hindi ako ang nagligtas sa iyo noon. Anong sinabi mo? Noon si JP Chuan ay hindi inalintana ang sariling kaligtasan para iligtas ka. Pagkatapos ang kanyang ina ay isinakay siya sa kotse at umalis. Bigla lang akong dumating. Kaya tumulong ako. Hindi ko inaasahang paggising mo. Ako ang inakala mong nagligtas sa'yo. Bakit hindi mo sinabi noon? Dahil sa unang pagkikita natin. Nagustuhan na kita. Kaya basta ka na lang. Nagpanggap na tagapagligtas ko. At niloko mo ako ng maraming taon. Pasensya na. Ang bagay na ito ay laging nakabaon sa puso ko. Sa bawat pagkakataong lumakas ang loob ko para sabihin sa'yo. Natatakot naman akong pagkatapos kong sabihin. Iiwan mo ako. Kasalanan ko. Masyado akong naging duwag. Kaya, laging si JP Chuan ang nagligtas sa akin. Pasensya na. Ang tagal. Bago ko nasabi sa'yo ang bagay na ito. Itong peace buckle ay ang aking ina na iniwan sa mundong ito na nag-iipamana. Ikaw na ang magbigay sa anak natin. Sana siya sa hinaharap ay lumaking ligtas at malusog. Saan ka pupunta? Hindi ko naguguluhin ang iyong buhay. Ang nasa puso ko na pinakamalaking pagkukulang sa'yo. Ngayon ay nasabi ko ng lahat. Jiang Li. Sana maging masaya ka. Liar.
Tingnan mo, si Lele natuto ng gumalaw ng kamay. Ang lakas ng maliit na kamay. Paglaki niya, tayong dalawa, ipapasok siya sa boxing class. Ano sa tingin mo? 注意， Tia Zhao. Sige na. Pasensya na. Ako ang nagkamali. Anong sinasabi mo? Huwag kang umiyak. Wow, ang ganda. Congrats, congrats. 恭喜！ Ang ganda ng nobya, nga. Congrats, congrats, congrats. J. Pichuan, payag ka bang pakasalan si Jiang Li? 以为妻， At sa mga susunod na araw, kahit sa yaman o hirap, sa kalusugan o karamdaman, ay tapat mo siyang mamahalin, gawin siyang pinakamasaya na tao sa mundo. Payag ka ba? 不愿意。 Jiang Li, payag ka ba? Napakasalan si J. Pichuan. At sa mga susunod na araw, laging susuportahan siya. Magtiwala sa kanya, mahalin siya, gawin siyang pinakamasaya na tao sa mundo. Payag ka ba? Payag ako. Lil, pakakasalan na ni Mama si Tito G. Payag ka ba? Hindi siya si Tito G. Siya si Papa.